Ang St. Petersburg ay nagmistulang impyerno matapos ang mabagsik na drone attack ng Ukraine. Ngayong Miyerkules, Hunyo 3, 2026 nagising ang Rusya na may usok sa isa sa pinakamahalagang muka ng bansa. Naglunsad ang Ukraine ng malayong operasyon laban sa mga target ng enerhiya at militar sa lungsod ni Vladimir Putin. Eksaktong nung sinusubukan ng Moscow na buksan ang pandaigdigang pangkabuhayang forum ng St. Petersburg upang ibenta sa mundo ang imahe ng lakas, kontrol at katatagan ng ekonomiya. Tumawid ang mga drone ng mahigit 1,000 kilometro papunta sa terminal ng langis at mga lugar na may kaugnayan sa depensa malapit sa Kronstadt, estratehikong base ng hukbong dagat sa Golpo ng Finland. Habang dumarating ang mga opisyal, negosyante at dayuhang delegasyon para sa malaking kaganapan ng Russia, nagkaroon ng pagsabog, sunog, naapektuhang paliparan at alerto sa seguridad na nagdala ng digmaan sa lugar na nais gawing propaganda ng Kremlin. Ano nais ipakita ng Ukraine? Bakit tinarget ang St. Petersburg mismo sa araw ng forum? Paano poprotektahan ng Moscow ang kanilang ipinagmamalaki matapos ang pag-ataking ito? Ikukuwento ko agad lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Naganap ang opensiba ng madaling araw bago magsimula ang opisyal na takbo ng lungsod para sa economic event. Ayon kay Volodymyr Zelensky, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang oil terminal sa St. Petersburg at mga pasilidad militar na konektado sa rehiyon ng Kronstadt. Kahanga-hanga ang distansya dahil malayo sa linya ng labanan naganap ang operasyon. Umabot ito sa hilagang kanlurang Russia, malayo sa Ukraine, sa rehiyong turing ng Moscow bilang likurang sona, sentro ng utos at prestihiyo. Diyan nagkakaroon ng bigat ang pag-atake. Dinala ng Ukraine ang digmaan sa mismong pintuan ng politika ni Putin sa araw na nais ipakita ng Russia na patuloy pa rin itong gumagana sa kabila ng mga parusa, pagkakahiwalay sa kanluran at taon ng labanan. Kinumpirma ng mga autoridad ng Russia ang mga pag-atake ng drone sa ilang lugar sa St. Petersburg at sa rehiyon ng Leningrad. Iniulat ni Gobernador Alexander Beglov ang pinsala sa infrastruktura at mga sugatan, ngunit walang namatay. Sinubukan ng bersyon ng Russia na ipakita ang insidente bilang isa pang aksyon na napigilan ng kanilang mga depensa sa impapawid. Ngunit ipinakita ng mga kumalat na larawan ang makapal na usok sa ibabaw ng lugar ng pantalan. Tinukoy ng mga analistang gumagamit ng mga pampublikong sanggunian ang mga pagsabog malapit sa lugar ng terminal ng langis. Hindi mang inamin ng Moscow ang buong epekto sa terminal, malinaw ang pampublikong senyales. Ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Russia, political na base ni Putin at tagpuan ng isa sa pinakamalalaking kaganapang pang-ekonomiya ng Kremlin ay tinamaan sa gitna ng linggo ng internasyonal na eksibisyon. Ang punteriyang pang-enerhiya ang nakakatulong magpaliwanag kung bakit isinagawa ang operasyon. Tinuturing ng Ukraine na bahagi ng makinaryang sumusuporta sa digmaang Ruso ang mga refinery, imbakan, terminal at pasilidad militar. Ang pag-atake sa ganitong estruktura ay bumabawas sa supply ng gasolina, lohistika, kita at operasyonal na kakayahan ng Moscow. Mahalaga ang terminal ng langis sa St. Petersburg sa daloy ng pag-export at paggalaw ng mga produktong petrolyo sa hilagang kanlurang Rusya, kaya hindi ito basta-basta ang pinuntirya. Mahalaga ang bahaging ito ng ekonomiya na nakatutok sa pagbebenta ng enerhiya. Lalo pang tumindi ang epekto ng pag-atake dahil sa rehiyon ng Kronstadt. Ang lungsod ay mahalaga sa hukbong dagat, konektado sa proteksyon ng St. Petersburg at daanan sa Golpo ng Finland. Ayon, sa ulat ng internasyonal na media, tinarget ng opensiba ang mga estrukturang militar at pasilidad ng hukbong dagat na may barkong kinukumpuni. Bagamat kailangan pa ng beripikasyon, malinaw na nais ipakita ng Ukraine na kaya nilang tamaan hindi lang ang imbakan ng enerhiya, kundi pati ang mga estruktura ng depensa sa isa sa pinakasimbolikong bahagi ng Rusyang Europeo. Ang oras ang pinakanakakainis na detalye para sa Moscow. Ginaganap ang pandaigdigang pangkabuhayang forum ng St. Petersburg mula ika-3 hanggang ika-6 ng Hunyo bilang vitrina ng Kremlin para sa negosyante, opisyal at dayuhang delegasyon. Sinusubukan ng Rusya na gamitin ang pagtitipong ito upang patunayan na hindi sila nag-iisa, na mayroon pa rin sila mga katuwang at bukas pa rin ang kanilang ekonomiya para sa mga kasunduan sa labas ng kanluraning mundo. Ngunit ang pagbubukas ay sinabayan ng usok sa daungan, pagkaantala sa paliparan ng Pulkovo at babala sa seguridad. Ang imaheng nais kontrolin ng Moscow ay agad na nabasag sa mga unang oras pa lang. Inasahang magsasalita si Putin sa kaganapan sa mga susunod na araw at kailangang gawing talumpati ng Kremlin ang pag-atake.
Malamang sabihin ng Moscow na nagising ang Rusya, gumana ang depensa sa himpapawid at matatag ang ekonomiya. Ang problema kay Putin, nagganap ang pag-atake sa maling lugar, oras at harap ng maling tao. Sa St. Petersburg, lungsod na konektado sa talambuhay ni Pangulong Putin, tinamaan ito habang may bisita ang gobyerno at ibinebenta ang katatagan. Ipinakita rin ng opensibang pag-usad sa lohika ng digmaan na malayuan. Matindi pa rin ang labanan sa frontline pero gumamit na ang Ukraine ng drone para magdulot ng gastos sa Russia. Napipilitan ng Moscow na ikalat ang depensa sa himpapawid, bantayan ang lungsod at infrastrukturang pang-ekonomiya at panatilihin ang presyur ng militar sa Ukraine. Bawat drone na umaabot sa malalayong lugar ay pumipilit sa Kremlin na ipaliwanag kung paano nagkakaroon ng digmaan sa mahigit 1,000 kilometro at lumilitaw sa mga estratehikong lungsod. Ang labanan na yon ay hindi lang tungkol sa teritoryo, kundi pati na rin sa pananaw ng lakas. Ang pag-atake ay nagpapalakas ng presyon sa seguridad ng Rusya dahil hindi pwedeng balewalain ang St. Petersburg. Kung nakakapasok ang drone sa reyon tuwing may international na event, ibig sabihin mahina ring pasukin ang iba pang estruktura malapit dito. Dapat magtaas ng antas ng alerto ang mga pantalan, paliparan, base militar, industriya at ruta ng enerhiya na nagpapataas ng gasto sa digmaan. Ito ang ginagawa ng Ukraine. Piliting gastusan pa ng Moscow ang depensa sa mga lugar na dating malayo sa frontline. Ako si Milson Alves Global, internacionalista, at layuni kung panatilihin kang laging may tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.